So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, no, nabalita na po to kahapon na iimbestigahan na raw po si dating Speaker Martin Romualdez. At ang malupit dito mga kababayan, nag-request rin po si Pampilo Lacson through Speaker D, Boy D, na papuntahin po si House Speaker, dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. So wala namang pilitan yon kasi merong interparliamentary courtesy. Pero alam niyo nakakatawa kasi dito, 'di ba? Hindi ko talaga makuha yung point na iimbestigahan nila si Martin Romualdez dahil po sa ebidensya na pinakita po ni Cheese na wala namang ebidensya. At doon din po sa pag-implicate nga po kay ni Gutesa. Puta si Gutesa nga nawawala tapos pinaniwalaan nyo pa. Oh. So, tingnan nyo to So, ito yun Okay. So, sabi dito, DOJ not soft on former Speaker Romualdez in flood control mess investigation, Rimulya. Well, meron naman talagang karapatan si Secretary Boying Rimulya na imbestigan si Martin. Pero, ang point natin dito, hindi ko makuha yung yung rason kung bakit nila gagawin yan. Anong ebidensya? Kasi at least 'di ba yung kay Mark Villar sa mga bilyar, meron sila pagsisimulan. Kasi po dokumentado po yung mga flood control projects na nakuha ng pamilya nila or pinsan ng mga bilyar. Dokumentado po yun, may ebidensya yun ito paano to? Paano nyo sisimulan yung investigation kay Martin Romualdez kung yung star witness ninyong si Orly Gutesa nawawala? Tapos kung yung gagamitin nyo namang reference yung sinabi ni Cheese Escudero, wala namang Berry kasi wala kang ebidensya pinakita si Cheese. So, tingnan natin kung paano nila gagawin to, no? Pero by the way, continue natin. Justice Secretary Crispin Remulla denied that the investigation on the flood control mess does not include former Speaker Martin Romualdez. So malinaw imbestigahan po siya. So hindi totoo yun. Alam mo kapag kaganyan kasi hindi kami nagsasalita hanggat hindi lumalabas ang mga testigo. Pero just the same, pinag-aralan naman namin yan. Liability-wise kasi nga Saldico is as the chairman of operations is well known as Speaker Joyce Remulla said. Yon. So actually mukhang dito talaga sumabot si Speaker, si Martin Romualdez kay Saldico. No? So, kasi nga, di ba? Si Speaker nag-appoint yan kay Saldico Remulla also said the department is searching for the address of the Senate Blue Ribbon Committee surprise witness in Orly Gutesa. Yan, so hinahanap na po si Orly Gutesa Hinahanap na po. Ngayon, ito. Saldico, Martin Romualdez to be invited in the next Blue Ribbon hearing. Sabi po ni Lacson yan. So, actually, no, ito napakadelikado nito No? Alam naman po natin mga kababayan na si Martin Romualdez kahit na hindi na speaker yan, nakaka-impluwensya pa rin po yan sa loob ng Congress. 'Di ba? Tatlong taong speaker yan So, syempre makapag-impluwensya pa yan. Alam niyo yung ganyan pag-invite nila kay Martin Romualdez. Paano kapag ginawa ng Congress na ituloy nila yung hearing ulit? Di ba meron din hearing sa Congress, di ba? Paano kung imbitahan nila si Cheese? Pupunta ba si Cheese? Hindi ba naisip ni Cheese yun? Tanga talaga si Cheese no? Na-rumble itong plano nilang gawin kay Martin Hindi niyo ba naisip yun? Sige, imbitahan niyo si Martin. Imbitahan niyo. Sige, okay lang 'yan. Paano pag pumayag ulit itong Congress na ituloy po yung investigasyon sa infrastructure? Pupunta kaya si Joel Villanueva? Pupunta kaya si Cheese? Pupunta kaya si Mark Villar? Bobo ka talaga, Cheese no? Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Yung sinasabi po ni Cheese, na pinagturo ko lang isang daliri, yung tatlong nakaturo sa'yo, ganun po mangyayari sa'yo dito.
Turo ko ng turo kay Martin, si Martin. Ito yung tatlong daliri mo, nakaturo sa'yo. O tumalbog yung speech mo sa'yo. Bounce back, ibig sabihin nun. Bugok talaga eh, no? Bugok eh, no? Oh. Well, itong ginawa ni Pampilo Lacson, okay to. Kasi at least, di ba, sinunod niya pa rin po yung tradition ng interparliamentary courtesy. Kasi nga po, hindi niya narekta si Martin. Dinaan niya po kay Bogie D. Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson said Tuesday that resigned ako Bicol Party List Representative Saldico and later Representative Martin Romualdez will be invited to the next hearing of the Senate Blue Ribbon Committee. Diba? Lacson, diba? Committee chairman said invitation din. May video dito. Video na lang natin. May video dito. Kung sakaling bumalik po siya sa Pilipinas, are you open to inviting him? Hindi na siya congressman. Yes. Kung yun ang tanong, kung imbitahin, sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nga sa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena, at pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Pwedeng merong mga panibagong mga issues at kumpleto yon, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issuean ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Kaya wala tayong tatakpan dito. Ngayon, kay Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Naintindihan nila yan. Ayaw lang nila intindihin. Kasi in the first place, mga kababayan, ginamit po ni Bato de la Rosa yan. Kasi po, di ba, nung si Bato po, ini-implicate nga po sa Quadcom dati, ayan po yung ginamit ni Bato, interparliamentary courtesy, para hindi po siya pumunta sa Congress. Banalala nyo yun, di ba? Yung Quadcom dati. No? Ini-invite na nga po tong si Bato. Hindi pumunta si Bato kasi nga mayroong interparliamentary courtesy. So, naintindihan nila yan, ayaw lang nila tanggapin, nagtakantangahan lang yung mga yan. Oo. Ay yung malinaw doon. And by the way, mga babae, saan na ba tayo? Ito. So, ngayon, ang point natin dito mga kababayan, no? Okay. Pag si Martin po kasi pumunta po dyan sa Senate, kukuyugin lang po siya doon ng mga taong gusto linisin yung mga sarili nila. Tama, di ba? So, for example, ito, visualize lang natin, ha? Si Martin pumayag, pumunta sa Senate para imbestigahan siya doon ng Blue Ribbon Committee. Sigurado ako, si Jinggoy pupunta doon. Si Joel Villanueva pupunta doon. Di ba? Si Chis Escudero pupunta doon. Ang gagawin lang nila dyan, wala kaming kasalanan, si Martin may kasalanan. At tandaan po natin mga kababayan, ang mahirap po kasi dyan pag may ganyang mga hearing, wala pong karapatan magtanong si Martin. Ang tanong po puro sa kanya lang. So makukuyog siya dito. Napaka-unfair po nun. Ang mangyayari lang po nito, magiging hugas kamay lang po ito. Pag pumunta po si Martin dyan. So ito nga yung tanong natin dito. Sige, si Martin pumunta. Paano kapag na-impluwensya ni Martin yung Congress? Na ituloy po ulit. Kasi ito kita ko sa inyo, no? Tinigil na po nila yung investigation dyan sa House, Yan, no? Redon Infracom suspends hearing, Speaker D will hands documents to ICI. No, yung Infracom, mga kababayan, na investigasyon nga po ng House, tinigil na po nila yan. At yung mga ebidensya po nila, binato na lang po nila sa ICI. So, paano kapag sinabi ni Bogie D? Ganun, bastusan pala gusto nyo. Sige. Mag-imbestiga din tayo dito sa Congress. Ituloy natin yung Infracom. Pupunta ka ba, Cheese? Buwa ka ng ina ka, pupunta ka ba? Pupunta pa si Joel Villanueva doon? Na wala rin kayo karapatan magtanong? Sasagot lang kayo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? Kaya nga merong interparliamentary courtesy para maiwasan po yung ganung klaseng rumble. Well, sa ICI wala tayong problema.
No? Kung pupunta si Martin sa ICI, good job. Good job 'yun. Kung sa ICI pupunta si Martin, kasi nga po, tandaan po natin, no? No, nag-resign po si Martin eh. Romualdez resigned to allow full accountability and transparency. Kung sa ICI siya pupunta na walang political motives, okay po 'yun. Diba? So ito malupit dito, no? Ito yung makapalang mukha talaga eh. Palas, Keys should present evidence instead of speeches to prove claims versus Romualdez. So tandaan po natin, no, di ba kahapon? Kahapon yun, di ba? Kahapon, isang araw pala, isang araw, mga kababayan, nagkaroon nga po ng speech itong si Keys. No, sa 30 minutes mong speech niya, wala po siyang pinakitang ebidensya. No? Puro lang po sinabi ni Gutesa, sinabi ni Fortun, sinabi ni Magalong. So, kung talagang may ebidensya talaga si Keys, dapat sinabi niya na dati pa. Hindi yung, ano ko ba, tanga-tanga talaga. And by the way, no, syempre, ang sumagot kasi dito si Claire. No? So ngayon, ito daanan ko lang to, no? So, minsan si Karen, tanga minsan to eh. Si Karen Davila, mga kababayan, magaling mag-interview to. Ako nagagalingan talaga ako sa kanya mag-interview. Pero minsan po, tanga siya minsan. Kasi dito meron siya sinabi dito eh. Diba? Why is Malacanang speaking on behalf of the former Speaker of the House? He can very well defend himself. Ang trabaho ng Presidential Communication Office ay magsalita para sa Pangulo, Karen Davila. Tanga rin talaga to eh, no? Hindi ba napanood ni Karen Davila kung paano nangyari yon? Tinanong po si Attorney Claire about kay Speaker. Eh di sumagot. Magkaiba po yung dinidefend sa sumagot. Di ba? Bobo rin talaga to eh. Kasi yung pag-defend mga kababayan, magsasalita ka ng hindi ka tinatanong. Pero press conference po yun, press briefing po yun, tinanong si Yusik Claire, so sumagot. Anong di mo maintindihan dito, Karen? Yusik, tanga-tangahan din to. Yan na, so ngayon mga kababayan, no? Okay. So yun mga ka-street race, so kayo po ba? Pabor ba kayo na pumunta si Martin Romualdez dyan po sa hearing sa Senate? No? So, well, abangan natin kung ano po yung magiging development dito. Pero, by the way, kung ako po tatanungin nyo po talaga, kung maaari, wag na lang. No? Sa ICA nila po siya magpaliwanag. Kasi di ko makuha yung point eh. Kasi una sa lahat, kaya po kasi nag-iimbestiga yung Senate, hindi naman for accountability yun eh. Para po sa paggawa ng batas. Diba kaya po nag-iimbestiga po yung Senado para po sa paggawa po ng batas para hindi na po maulit itong anomalya sa flood control. Eh si Martin Romualdez, mababatas din po yun. Diba? Mababatas din po yun eh. Diba? Meron siya sariling trabaho eh. Merong ano yan eh. Meron co-equal branch yan eh. Ayun. At syempre napaka-unfair po nun, di ba? Na yung magiging rason, ba't pupunta si Martin dahil sa sinabi ni Keys na wala namang ebidensya? Wala. Ampaw. Oo. So yan, so pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay. Syempre, pa-like, pa-subscribe. At di naman kalabisan, pa-share din po ng video po na to.